Magandang araw mga kaibigan. Ito, bigyan ko kayo ng update. Nakakatakot na pangyayari sa BARMM. May karahasan doon. Okay, tapos na po akong nagboto. Maagang mga senior citizen. Reminder lang, yung papunta pa sa presinto, yung marking pen, huwag nyong idiin masyado pag i-shade nyo yung balota ninyo, yung mga bilog. Dahan-dahan lang, magaan lang para hindi mag-blot sa likod, para hindi magmarka sa likod. Kung nagmarka sa likod ng inyong balota, dahil sa madiin na pag-shade ninyo, ma-overvote kayo, hindi mabibilang ang inyong boto. Sayang din. Okay, to karahasan sa BARMM. Putukan, nakakatakot. Ito, nag-post si Rouhani Lipusin. Sabi niya, grabe na to, kung ganito lang ang botohan, buti pa, huwag na lang bumoto. Madisgrasya ka pa naman, putukan. Yan o. Yan na, may dumating na pulis. Yun, malakas na putukan. Okay, saang lugar ito? Binasa ko ang mga comments, Author, si Rouhani Lipusin Kagalangan sa Basilan. So, saang lugar kaya sa Basilan? Ang Basilan po, mix na ang nakatira dyan, mix sa Muslim Christians. Kaya lang, traditionally ang Basilan, lugar ng ating mga kapatirang Muslim. But over the years, nagkaroon na po ng harmony or unity ng mga Muslims and Christians sa Basilan. Kaya wala tayong problema. Ito lang, pag nagkakaroon ng eleksyon, may ganyan. Maalala ko nung May 2022 na eleksyon, may ganyan na namang nangyari sa Basilan. Ito po, experience ko ito. Matagal akong, yung 34 years ko sa military service, more than 20 years ako sa Mindanao. Every time na may eleksyon, talagang matindi ang kaguluhan sa areas ng BARMM. ARMM pa noon, Autonomous Region for Muslim Mindanao. Anong year yun? 1988, to be exact. First lieutenant pa ako. Yung batalyon namin nasa Agusan Sur. Bigla kaming pinull out. Election sa Lanao del Sur, hindi natuloy. Kasi magulo eh. So, kinansel ang botohan sa mga ilang municipality ng Lanao del Sur. Cancel, hindi ba? So, nagkaroon ng special election. So, yung special election na yon, buong batalyon, Army Battalion namin, 23rd Infantry Battalion from Agusan Sur, pinull out kami, dinala kami, layo no? Agusan del Sur, biyahe kami convoy yan, pero may isang batalyon, daming truck, tangki de gyera, sundalo. So na-deploy kami sa ang headquarters namin, Lumbatan, Lanao del Sur. Kaya very memorable sa akin ang Lumbatan. Merong Agricultural College, Lumbatan Agricultural College. Doon kami nag-headquarters. So, nung election day na, dumating kami siguro doon 3 days before election. Deploy kami. Dahil lahat ng presinto may army. Walang magawa yung mga walang magawa yung mga armadong tauhan ng mga politiko dahil ang makakalaban nila army.
full force kami. Mga tangki de gera, sundalo, pulpa. Oh. Pag manggulo kayo, kami ang kalaban ninyo. Oh, sa awa ng Diyos, na idaos yung eleksyon at ang mga tao, nakaboto sila na walang kinakatakutan. So, nagtataka ako dito, bakit nasingitan ng ganitong putukan? Ulitin nga natin. May pulis naman. May police car, may naka-uniforming ano. Oh. Takbo mo to. So, sa separate na pangyayari sa Abraw naman kahapo o kagabi, isang kandidato, nahulian siya ng napakaraming armas at bala. Mabuti na lang maagap ang SAF, Special Action Force at Philippine Army. Nag-checkpoint sila na para nila ang isang sakyanan ng daming armas. 4 na M16, isang Bushmaster, mga pistola, caliber 45, 9mm, ang dami. So yun, gagamitin sa karahasan yun, gagamitin sa pananakot. Kaya nakakadismaya yung ganitong utak ng mga kumakandidato. Gamitan ng dahas, kung hindi gamitan ng dahas, gamitan ng pera. Ito ang mas malala, yung pera-pera na lang. Yung, lalo na yung ayuda. Sabi nga ni BP Sara, yan na legalized form of vote buying. Although maganda sana yung direktiba ng COMELEC. Anong direktiba sa PNP? Warrantless arrest. Pwede nang huliin, ikulong ang maaktuhan na namimili ng boto or nagbebenta ng boto. Naging legal na nga dahil sa ayuda. Iyon na yun, yung vote buying. So ano pang magagawa ng ating mga kapulisan? Exempted sa COMELEC rules yung pagbibigay ng ayuda. So, I don't know, kailan natin matanggal itong ganitong kultura every time na may election. Sana wala nang... Anyway, i-monitor natin ang mga pangyayari. Sana walang malagas na buhay. Sa Zamboanga City, kahapon, namatayan tayo ng 2 senior citizen dahil sa stampede. Nagkagulo yung payout, yung pagbibigay ng election money. Kawawa, senior citizen. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin is pantulong sa tribo. Ngayon, namimigay tayo ng livelihood assistance. Nagpapatanim tayo ng saging lakatan. Kung may itinanim, may aanihin, panoorin nyo ang video na ito. Ang una namong tanom nga saging lakatan, ug mo ni ang among tanom nga wala sukad namo ginaabunuhan apan namo nga apan dugay tungod kay walay abono. Tungod sa kamaayo sa yuta dinhi sa amo, mamungag gyud ang among tanom nga saging lakatan. O muna ni siya padayon lang mi nga paghinlo bisan nga walay abono, namungag gyud tungod sa kaayo sa yuta. Ug karon na atong bisitahon ang tanom namo nga hapit na pod mamunga apan ginabunuhan. Ug karon mao na pod ni ang among tanom nga mao ni ang among lakatan nga gaabunuhan. So hapit na gyud siya mangunod og mga dagko na pod. Og maayo pod ang tubo tungod sa sigimi og kaabuno gawas nga hinlo. O karon nagabuno mi sa among saging lakatan kay ting-ulana na dinhi sa amo Sa kanin ang abono sari mong abono? Dopos o complete o ammonium. Pila gani ni tanan kapunuan sa ratong saging lakatan? 240. 240. Oo. O luag-luag gid ni among saging lakatan. 240.
So padulong sa ubos among saging. Padayon gid mi ani sa pag-abono. O karon sar unsay imong kasulti sa padayon sa pagsuporta sa pagpananom ug sa pag-abono? Ug salamat gyud kayo sa unang-una sa Ginoo. Salamat sa Ginoo ug sa nagatan-aw sa video ug sila ga suporta ka sa saging lakatan sa abono. Salamat.